Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 23, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bagyong Dante at Bagyong Emong, sabay na nagbabanta ng patuloy na sama ng panahon. Mahirap talaga. Evacuees na may sakit, dumaraing na sa siksikang evacuation centers. Nakita nyo naman, may sofa, may ref, at kung ano-ano pa. Matapos ang pagbaha, tone-toneladang basura na ipon sa pumping station sa Pasay City. PNP Chief Nicolas Torre kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Sa showbiz, Season 2 filming ng hit Korean zombie series na All of Us Are Dead sinimulan na. At Pia Wurtzbach, bagong ambassador para sa OFWs. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast, mga ka-A to Z. Ito na po ang latest sa lagay ng panahon. Lumakas na sa isang tropical storm ang Bagyong Emong habang kumikilos pakanluran sa West Philippine Sea dahil sa interaksyon at galaw ng Bagyong Dante. Ayon sa Pag-asa, natagpuan ang sentro nito may layong 150 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng 80 kph. Inaasahang lalakas pa si Emong at magiging severe tropical storm bago tumama sa lupa sa Ilocos Sur, La Union o Pangasinan, Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet at ilang bahagi ng Pangasinan. Samantala, nananatili ang lakas ni Bagyong Dante habang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bahagi ng Philippine Sea. Ang sentro ni Dante may layong 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 65 kph at pagbugso nga abot sa 80 kilometers per hour. Inaasahang lalaba si Dante ng Philippine Area of Responsibility hapon o gabi ng Huwebes at tutungo sa Ryukyu Islands, Japan at East China Sea. Pinalalakas ni Dante ang habagat na nagdadala naman ng malalakas na hangin at ulan sa Central Luzon, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Visayas. Nakataas rin ang gale warning sa ilang baybayin ng Luzon, kaya mapanganib sa anumang sasakyang pandagat. Bukod sa dalawang bagyo, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang isa pang low pressure area na nasa silangan naman ng Eastern Visayas at nasa labas ng bansa. May malaki rin itong tsansang maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Kaya muli, maging alerto po sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa, bunsod ng matitinding pag-ulan at sumunod sa mga babala at evacuation calls ng mga lokal na opisyal sa inyong lugar. Lumobo na sa 12 ang bilang ng nasawi bunsod ng epekto ng bagyo at habagat ayon sa tala ng PNP. Samantala, muli namang nagsuspindi ng pasok ang Malacanang sa maraming lugar sa Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa patuloy na sama ng panahon. Kasabay nito, inuulan rin ng batikos ang isang cabinet official dahil sa tila pagbibiro sa gitna ng matinding banta ng sakuna. Ito ang makabagbag damdaming tagpo na nakunan ng isang netizen nang matagpuan ang labi ng batang nalunod sa bahagi ng R10 ngayong araw. Sa kwento ni Susana, tumalon ang bata sa ilog sa boundary ng Maynila at Navotas kasama ang mga kaibigan. Posibleng tinangay na ito ng malakas na alon bunsod ng sama ng panahon. Sa Paniki, Tarlac naman, natagpuan na rin ang katawan ng isang lalaking residente doon na nalunod sa baha. Habang sa Nasugbu, Batangas, patuloy ang search and rescue operations para sa isang individual na nawawala. Sa July 23, tali ng Philippine National Police, lumobo na sa 12 ang bilang ng nasawi dahil sa epekto ng bagyo at habagat na karamihan ay nalunod. Pero posible pa itong tumaas, lalo't nagpapatuloy ang masamang panahon. Dahil nga sa banta ng bagyo, sa ikatlong sunod na araw ay muling nagkansela ng pasok sa maraming lugar sa bansa para sa Huwebes, July 24.
Kanselado ang pasok sa mga paaralan at non-essential government offices dito sa Metro Manila at sa mahigit 30 probinsya sa Northern, Central at Southern Luzon. Kabilang na rin ang lokalidad sa Mimaropa, Bicol Region at piling mga lugar sa Visayas. Kasama sa mga nag-aanunsyo ng walang pasok si Interior Secretary John-Vic Remulla na ngayon ay inuulan ng batikos dahil sa pabiro nitong estilo ng pabatid. Reklamo ng netizens, hindi dapat ginagawang biro ang seryosong usapan. Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dinepensahan ng kalihim. People criticize me for the way I speak, but that's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across. That's what it's for. Paliwanag naman ni Secretary John-Vic, hindi siya magbabago ng ugali, lalo't mahalagaan niya ang kaunting biro sa buhay. Pero kumambyo rin siya kalaunan sa isa pang post at sinabing, hindi biro ang kapangyarihan ng panahon. Nag-iwan ang magdamag na pag-uulan at baha ng tone-toneladang basura sa pumping station ng Metro Manila Development Authority sa Pasay City. Ininspeksyon rin ng MMDA ang sinasabing problema sa drainage system sa itinatayong batasan station ng MRT-7 na itinuturong sanhi umano ng pagbaha sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Bumulaga sa mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority ang tone-toneladang basura matapos inspeksyonin ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City Miyerkules ng umaga. Dismayado si MMDA Chairman Romando Artes sa dami ng halo-halong basurang itinapon ng walang disiplina nitong mga nakalipas na araw na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Nakita nyo naman may sofa, may ref, at kung ano-ano pa kasi talaga sinasabayan nila yung agos ng tubig para madala yung itinapon nila at wag maipon doon sa kanilang tapat na bahay. So again, sana wag nilang gawin yan. Binisita rin ng Balitang A to Z ang Malabon Pumping Station. Ganito kabundok ang nakuha agad na basura sa loob lamang ng 2 oras, naka-100 banyera na dito sa ATR Malabon Pumping Station. Kahit malakas ang buhos ng ulan, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga tauhan. At pabalik-balik ang ating truck sa basurang nahakot natin, kahoy, mga kalakal, marami po tayo na basura. Mga plastic, dagana na patay, aso. Bakas pa sa paligid ng mga pader ng creek ang mga sabit-sabit na basura sa lugar. Pinuntahan din ng MMDA ang naging sanhi ng pagbaha sa Commonwealth Avenue sa itinatayong MRT-7 Batasan Station. At ang itinuturo rito ay ang maliit na sukat ng drainage. Hindi kami nandito para magturuan, kundi maghanap ng solusyon para sa problema ng pagbaha dito sa Commonwealth. So ang commitment ni Mr. Ang ay regardless kung sila may kasalanan o hindi, tutulong sila. Sinasabi nila we are the one to source yung clogging doon. Kaya lang we need to check first. Ayon sa MMDA, aaksyonan ito ng San Miguel Corporation na may-ari ng MRT-7. Dati daw kasi itong inlet na to, malaking grating, 3x3. So nasaran, hindi natin alam kung way before na construct tong MRT-7. Inaayos na rin ang feasibility study ng Drainage Master Plan na nasa Department of Public Works and Highways na ngayon upang maiwasan ang mga insidente ng pagbaha. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nananawagan si Senator Erwin Tulfo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat ilipat sa DPWH ang pamamahala ng pondo sa flood control imbis na sa mga politiko. Giit ni Tulfo, madalas hindi maayos ang implementasyon kapag politiko ang namumuno sa proyekto. Plano rin niyang iimbestigahan ang paggasta sa mga flood control funds dahil hindi pa rin nababawasan ng baha at lalo lamang lumalala kapag may hagupit ng bagyo at habagat. Dagdag ng senador, problema umano ang maliliit na drainage at kulang ang spillway para sa sobrang tubig mula sa mga dam bunsod ng walang tigil na pag-uulan. Samantala, hinihikayat ni Tulfo si Pangulong Marcos na bigyang prioridad ang paggawa ng Flood Control Master Plan bilang paghahanda sa anumang kalamidad. Binanatan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos laitin ng bise ang panawagan
ni Pangulong Marcos Jr. na mag-imbak ng tubig ulan noon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mukhang hindi alam ni VP Sara Duterte na may batas na noon pang 1989 na nag-uutos sa paggamit ng rainwater collectors. Dagdag ni Castro, walang alam si Sara Duterte sa mga pagsisikap ng gobyerno laban sa baha dahil palagi anyang nasa ibang bansa ito. Matatanda ang binira ng Vice Presidente si PBBM at sinabing kolektahin ng baha at dapat ay ipainom sa Pangulo. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. Ibinaba ng Estados Unidos ng 1 percentage point ang taripa kontra Pilipinas matapos umanong payagan ng bansa ang zero tariff para naman sa ilang produkto mula Amerika. Sa post ni US President Donald Trump, ibinida niya na zero tariff na ang US sa Pilipinas pero nilinaw naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na limitado ito sa ilang produkto lamang tulad ng sa kotse. Binatikos din ng US Trade Office ang Pilipinas sa patuloy na pagpataw ng mataas na taripa sa mga kotse at motor na inaangkat mula USA. Ayon sa USTR, nasa 30% ang taripa ng Pilipinas sa mga kotseng may upuang hanggang 10 katao habang 20% naman sa mga bus at truck. Matatanaang January 2023, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 12 na nagtatanggal ng taripa sa electric vehicles. Pero may bayad pa rin ng 1 to 5% ang mga hybrid electric vehicles. Samantala, paliwanag ni Trump, matigas daw makipagnegosasyon si Pangulong Marcos Jr. pero hangad pa rin niyang magkasundo sila ni PBBM. Bahagi ang taripa ng retaliatory move ng US para bawasan ang trade deficit anya ng US na umabot ng $1.2 trillion taong 2024. I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's a strong negotiator. He loves your country. Samantala, binira naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang trade deal ng Pilipinas at Amerika na anya ay tagilid at makasisira. Ito ay matapos ng payagan ni Pangulong Marcos na buksan ang merkado ng Pilipinas sa US ng walang taripa habang binawasan lang ng Amerika ng 1% ang taripa sa ating produkto. Ayon kay Tino, lamang na lamang ang USA at ang tatamaan dito ay ang manufacturing sector at agricultural sector ng Pilipinas. Nekwestiyon din niya ang umano'y espesyal na relasyon ng dalawang bansa. Hamon ni Tino sa pamahalaan, magpasa ng mga batas na tutulak sa lokal na agrikultura at industriya at hindi ang lamang ay ang dayuhan. Disastrous ang dialogue na ang trade talks na ito. Tagibang lamang na lamang ang US. Dahil syempre mabigat na tatamaan dito yung manufacturing and agricultural sectors natin na yan yung pangunahing nag-export sa US. Kumasa si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa hamon ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte na suntukan. Pero gusto niyang gawin ito bilang bahagi ng charity match para sa mga biktima ng bagyo at habagat. Ayon kay Torre, hindi niya pinapatulan na ang hamon pero maaari itong gawin sa pamamagitan ng 12-round boxing match sa Araneta Coliseum sa Quezon City nito na, linggo ng umaga, kung saan niya itutulong sa mga apektado ng masamang panahon ang lahat ng kikitain. Matatanda ang nauna nang nagmurat ng hamon si Baste sa media matapos ang pag-aresto ng International Criminal Court sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng pamumuno ni Torre. Ay, hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. 12 rounds para marami tayong ma-raise na pondo. Ladies
Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Target ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing pulido na ang kanyang SONA speech sa kanyang pagbabalik bansa ngayong gabi mula sa kanyang biyahe sa Amerika. Ayon sa Pangulo, 80% ng yari ang talumpati para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address sa darating na Lunes, July 28. Mandato ng 1987 Constitution na mag-report ang Pangulo patungkol sa estado ng bansa sa tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo kada taon. Kinilala naman ng Pangulo na nagkamali ang ilang kawani ng pamahalaan na nagkabit pa ng SONA posters sa gitna ng malawakang pagbaha. It was a surprise. I only found out early this morning when I got up. That's what they're doing. That's highly inappropriate. Baha na nga, ba't pa kayo maglalagay dyan? It is an unfortunate misjudgment on their part. But we've corrected it, and I trust it will not happen anymore. Sa mga zombie at K-drama fans, the long wait is finally over. Humanda na muling kabahan, sumigaw at ma-stress. Dahil may go signal na ang produksyon ng Season 2 ng hit Korean zombie series na All of Us Are Dead. Sa announcement video na inilabas ng Netflix, may kitang dinala ng isang zombie ang duguang script ng Season 2 ng serye. Sinundan ito ng isa-isang pagdating ng mga bida at ang unang sorpresa, buhay ang karakter ni Yoon Chan-young na iniyakan ng marami ang pagkamatay sa Season 1. Habang may 4 na mga bagong karakter ding ipinakilala na maaaring magdala ng intense feels. Sila kaya ay kakampi o kontrabida? Wala pang petsa kung kailan na mapapanood ang Season 2 pero sobrang excited na ang viewers na sundan ang kwento ng mga estudyanteng nalagpasan ng hamon ng mga scary zombies. Susunod, mga may sakit na evacuees sa evacuation centers dumaraing na. At bayanihan ng mga Pinoy sa panahon ng kalamidad, muling nangibabaw sa pananalasan ng habagat at bagyong Krising. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dumaraing na ang ilang evacuees na ilang araw nang nasa evacuation centers dahil sa nagpapatuloy na sama ng panahon. Kabilang sa mga nagtitiis sa pakikipagsiksikan ay ang mga may malubhan ng sakit. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa hawak na rosaryo na lang kumukuha ng lakas si Michelle habang nasa evacuation center sa Rosario Elementary School sa Pasig City. Sa gitna ng kanyang pakikipagbuno sa stage 3 cancer, binaha ang kanyang bahay nito nagdaang bagyo at kinailangan lumikas. Mahirap talaga. Pagka inatake ako talagang umiyak ako. Hindi ko parang gusto kong umiyak. Hirap din sa pakikipagsiksikan sa evacuation center ang 25-year-old na si Jeneline na buntis ngayon sa 2nd anak. Pag kumikilos ka, bantay bata, tapos wala ka pang katulong. Mahirap po talaga dito sa Kaya't bumisita sina Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Ted Herbosa at Pasig City Mayor Vico Soto para tingnan ang kalagayan ng higit 290 families o katumbas ng 935 individuals. Namigay ng food packs ang DSWD. The local government took care of everything. Nagpadating lang kami ng karagdagang tulong. Lahat naman yan nakahanda na. May 3 million tayong family food packs na nakakalat din siya. Sinuyod din ang mga pasilidad bagamat kailangan magtiis sa siksikan. May ilang amenities katulad ng child facility space para sa learning activities ng mga bata. Review na rin sa mga bata. Focus lang po kami sa literacy and then numeracy po. Tapos the same time po, sir, may sa mga kinder to grade 1, sir, may mga activities po talaga kaming exciting. May kids zumba po kami doon kanina, sir. Gayun din, ang wash facilities na ayon sa pamunuan ng paaralan ay potable o maiinom. Pero may paalala dito si Health Secretary Herbosa. Pagkabagyo, nagre-recommend pa rin ako to boil the water for safety or use chlorine tablets. Ang principle niyan kasi yung piped in water can become contaminated in groundwater. So even if sa bahay, kung minsan pag open mo, pag tagulan, di ba, nagiging brown.
Nauna nang sinabi ng Malacanang na sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dapat whole of government approach ang pagtugon sa mga nasarantanang nagpapatuloy na sama ng panahon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nadagdagan pa ang listahan ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng masamang panahon. Sa Metro Manila, dumagdag sa listahan ng Malabon City, Las Piñas City at Marikina City. Sa Southern Luzon, nagdeklara na ang buong Cavite at ilang bayan ng Batangas, Rizal, Palawan. 8 bayan naman na ang nagdeklara sa Pangasinan, 1 sa Tarlac at 4 sa Bulacan. Habang nasa listahan din ang Cebu City at ilang bayan sa Antique. Sa ilalim ng state of calamity, mas napapabilis ang pag-access ng lokal na pamahalaan sa kanilang quick response funds na kailangan sa agarang pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan. Bukod naman sa mga kabahayan at mga residente, apektado na rin ang sektor ng agrikultura. Pinakamalaking damage ang naitala sa Mimaropa at 121 million, especially itong probinsya ng Palawan at Occidental Mindoro dahil maliit lang yung damage sa palay at this is still within the acceptable limit doon sa ating projected losses every year because of typhoon. Para naman po sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat, mula po sa kasalukuyang 10% ay ibababa sa 7% ang interest sa calamity loan ng Social Security System ayon mismo sa ahensya. Layunin ng rebisyong ito na tulungan ang mga miyembro sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Makakakuha ng mas mababang interest ang mga may malinis na credit record sa loob ng 5 taon, habang pwede namang mag-renew ng loan pagkatapos ng 6 na buwan. Ayon kay SSS President Robert Declaro, mas padadaliin din ang proseso ng activation. Mula 1 buwan, gagawin itong 7 araw pagkatapos ng kalamidad. Maaari ring mag-apply ng loan hanggang 30 araw mula sa araw ng pag-anunsyo ng LGU. Abot sa 20,000 pesos ang halaga na maaaring makuha base sa monthly salary credit ng isang miyembro. Tuwing panahon ng kalamidad o sakuna, likas na sa mga Pinoy ang bayanihan. Kahit sila pa mismo, biktima rin ng hagupit ng kalikasan. Hanggang saan nga ba ang kayang gawin at isakripisyo ng mga Pilipino para sa kapwa? Ang kwento ng bayanihan at inspirasyon, hatid sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Kasabay ng pag-agos ng baha, walang tigil na pag-ulan at hagupit ng hanging dulot ng mga bagyo at habagat. Wala itong binatbat sa patuloy na pagbuhos ng tulong at pag-agapay ng mga Pilipino sa kanilang kapwa na lubhang naaapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Ang alagang asong ito sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, wala nang tigil ang pagtahol sa ginaw at takot dahil babad na sa bahang abot na sa kanyang leeg. Ayon sa may-ari, babalikan sana nila ang aso pero nahirapan na dahil sa mabilis na pagtaas ng lebel ng baha. To the rescue naman ang Bureau of Fire ng barangay para sa klolohan ng aso. Kasalukuyan ng kasama ng alagang aso ang kanyang pamilya. Ang mga batang ito naman na imbis na maglaro o magtampisaw sa baha, piniling gumawa ng improvised balsa para tulungang makatawid ang mga residente. Saya at kapanatagan naman ang narinig mula sa mga estudyanteng ito na stranded sa Espanya Boulevard noong Lunes nang dumating ang fire truck na magsasakay sa kanila. Ang mga residenteng ito naman sa Bulacan, tulong-tulong nang nilinis ang putik mula sa baha at pag-ulan para iwas dulas. Habang ang mga taga Susana Street sa Pasig City, mano-mano nang inalis ang mga basura at debris na humaharang sa daluyan ng tubig baha. Samantala, patuloy naman ang rescue operations ng mga local government unit hindi lang para sa mga residenteng stranded, kundi pati na sa mga alagang hayop. Dahil sa ganitong panahon, lahat ng buhay mahalaga. Kaliwat kanan na rin ang mga nagpapaabot ng tulong sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng mainit na pagkain at maging relief goods. Sa mga nais naman na magbigay ng tulong, bukas ang iba't ibang organisasyon at LGU para sa mga donasyon at anumang klaseng tulong. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Aabot sa mahigit 60,000 katao sa mahigit 200 evacuation centers ang nahatiran ng tulong ng Manila Water sa Metro Manila East Zone, kasabay ng pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Kabilang sa mga assistance ang paghatid ng water tankers para mabigyan ng sapat na supply ng malinis na tubig ang mga naapektuhan ng kalamidad. Samantala, tiniyak ng Malacanang na may sapat na supply ng bigas ang National Food Authority na tatagal ng 12 araw para sa buong bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, handa ang NFA na maglabas ng stock para sa mga LGU at relief agencies na humihiling ng tulong. Tila nag-reminisce ng kanyang childhood experience si Unkabogoble star Vice Ganda matapos maligo sa ulan. Bumalik si Vice sa alaala ng kabataan sa isang simple pero napakatamis na sandali kasama ang kanyang nanay. Sa gitna ng malakas na ulan, sa halip na pumasok sa trabaho sa Showtime, dumiretso si Vice sa bahay ng ina at inaya itong maligo sa ulan. Sa post, masayang ibinahagi ng box office king ng kanyang henerasyon ng saya at sarapa anya ng ulan. Dagdag pa niya, hindi siya nag-aalala sa trabaho niya na for sure meron pa kinabukasan pero ang ulan hindi raw niya alam kung magkakaroon pa. Kaya naman sugod sa ulan kasama ang kanyang mommy dearest. Agad umani ng papuri mula sa netizens at mga sikat na personalidad tulad ni Ann Curtis, Ivana Ilawi at Darren Espanto ang kanyang hashtag, ito ang totoong priceless moments with her nanay. Sa aming pagbabalik, Pagtatag, the documentary ng SB19 streaming na sa Netflix. At Pia Wurtzbach, bagong ambassador para sa OFWs. Manatiling nakatuto kayo nanonood ng Balitang A to Z. Magandang balita para sa 18s na hindi nakapanood ng Pagtatag, documentary ng P-pop group na SB19. Dahil streaming na yan sa Netflix simula ngayong araw. Ano kaya ang kwento sa likod ng kanilang tagumpay? Samantala, Pia Wurtzbach, bagong ambassador ng OWA. Ano naman kaya ang magiging misyon? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. 18s, today is the day! Dahil streaming na sa Netflix simula ngayong Miyerkules, July 23, ang Pagtatag documentary ng tinaguriang Kings of P-pop na SB19. Ibinahagi yan mismo ng SB19 sa kanilang Facebook page. Masasaksihan sa espesyal na dokumentaryong ito ang naging journey ng SB19, ang kanilang pangarap, hirap at pag-asa habang humaharap sa pressures ng self-management at global stardom. Matatanda ang unang ipinalabas sa mga sinihan ng Pagtatag na documentary nitong nakaraang taon na nagkaroon din ng screening sa Hong Kong, Singapore, UAE, United Kingdom at sa Osaka Asian Film Festival sa Japan. Congratulations, SB19! Samantala, she's not just the beauty queen with the heart dahil pang public service din. Itinalagang ang bagong ambassador ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA e-card para sa OFWs si 2015 Miss Universe Philippines Pia Wurtzbach-Chauncey. Talaga nga namang next level si Queen P sa kanyang mga ginagampanan para sa bayan. At bilang bahagi ng kanyang social duties to the country, bumisita ang beauty queen sa Saudi Arabia para makasama ang ilang OFW na nagtatrabaho sa naturang bansa. Ibinahagi naman ni Pia sa kanyang Instagram ang kanyang Saudi trip kung saan ibinida ang ilang photos niya na nakasuot ng hijab bilang alinsunod sa mahigpit na kultura ng Muslim sa Saudi Arabia. Mababasa rin ng caption na grateful si Pia na maging parte ng serbisyo caravan ng OWA. Matatanda ang kamakailan lamang ng ibinida ni Pia ang HIV awareness program na kanyang napiling advokasya mula sa organisasyong Love Yourself, kakolab ang nasabing ahensya na layong mabigyan ng importansya ang sexual health, mental health awareness at women empowerment. O diba, she's really a real queen of the world, the universe rather, by the heart. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa dakilang lumpo na si Apolinario Mabini. Ayon sa kanya, wala nang natitirang lunas para sa tao, kundi ang humawak ang sandata at magsakripisyo ng buhay para muling maangkin ang nawalang kalayaan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mudak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.